Hello mga kakitchen, ngayon ay gagawa tayo ng iba't ibang ori ng tinapay. So, intro muna tayo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. So, ayan na mga kakitchen, mag-i-start na po tayo. Ayan, so syempre, napalsa na natin yung dough natin yan mga kakitchen. Ang ibabahagi ko lang ngayon ay kung paano tayo gumawa ng iba't ibang shape ng tinapay. O yan. O kaya iba't ibang palaman. Ganyan lang mga kakitchen. O diba? Gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Ayan. Siyempre, magkukuha tayo ng pangmasa. Ayan, no, di ba? Ang haba ng gamit kong pangmasa. So, i-flat lang natin yung tinapay, mga kakitchen, or yung dough. Yung dough pala. Ayan. Kailangan pagbilogin po natin yan, mga kakitchen. Kailangan mabilog-bilog. Ayan. Ganyan lang, mga kakitchen. O, di ba? Ayan. Nabibilog na siya. O, di ang kinis na. At syempre, pag nabilog na yung mga kakitchen, ayan, kukuha na po tayo ng panghiwa natin. Kailangan banat-banatin natin para hindi siya bumalik ulit mamaya. Ayan. Lagyan din natin ng konti-konting flour or harina. Ayan, para hindi siya maglukot. O, diba mga kitchen? Tapos, hiwain lang po natin yan sa gitna. Ayan, parang maghiwat po tayo ng pizza. Ganyan lang mga kitchen, o. At saka kailangan mga kitchen, pag hiniwa po natin, huwag masyadong malapad. Katamtaman lang po yung lapad niya para hindi po malaki yung tinapay natin. Ayan. Tapos ginuhit-guhitan ko lang po yan sa gitna mga kakitchen. Tapos ang pinalaman ko dyan ay kiri po. Ayan. Diba maganda yung shape niya pag ganun. Hindi masyadong malapad. Kasi kung masyado kasing malapad, ano siya, yung gitna lang niya yung may palaman. Hindi napapalamanan pati sa gilid. Oh. Ganun lang mga kakitchen. Madali lang yung paggawa ng ating tinapay. Yan. Yan yung tips ko. Unang tips ko yan ng paano magpa-shape ng tinapay. O, di ba maganda? Tapos, yan yung second tips ko mga kakitchen. Yan. Bilugin lang po natin siya ng parang balls na maliliit. Ayan mga kakitchen. Tapos, pag nabilog na po natin siya, pwede na po natin siyang i-flat. Gamit lang po yung mga kamay natin or yung depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. O, diba, kahit kamayin mo lang siya na i-flat. Kahit wala ka ng pangmasa na mahaba. Ayan. Kinamay ko na lang yan mga kakitchen. O, diba? Mas maganda kasi din ang bilog niya pag ganyan lang. O. Mabilis lang yan mga kakitchen. So, pag nabilog na mga kakitchen, ganyan lang yan. O, aalsa na po yan. Tapos, lalagyan na rin po natin siya ng pizza sauce. Ayan. At syempre, ito na yung pangatlo nating ideas. Ayan mga kakitchen. Syempre, ganun pa rin. Magbibilog-bilog pa rin po tayo mga kakitchen.
Ayan, bilog-bilogin pa rin po natin siya. So, ganyan ulit mga kakitchen, ang gagawin po natin, ipa-flat po natin siya pero paublong po siya. Tapos guhit-guhitan lang po natin dun sa gitna at lalagyan po natin ng za'atar. Za'atar with olive oil po mga kakitchen. Ayan. Siyempre kailangan sarang-sara po yung ano niya, yung dulo. Tapos hiwaan po natin dun sa gitna niya. Ayan. Pag nabutas na po yung sa gitna, ayan, ipasok mo po ulit yun, paikot mo mga kakitchen, o diba? Mga 2 beses mo paikot sa kabila, tapos, or 3 beses, o diba? Ang ganda ng shape niya mga kakitchen. O, ganyan lang yung gayahin natin mga kitchen. Pero kung dyan sa Pilipinas, pwede naman kahit iba't ibang klase ang ilagay po nating palaman kung wala po tayong za'atar. Hindi, pero ang inano ko lang yung paano mag-shape mga kakitchen. Oh. Ayan, burasan po natin siya ng olive oil. Ganyan lang mga kitchen. Oh, diba? Tapos lagyan na po natin siya ng za'atar. Paikutin mo lang siya. Ayan, pag nabuo na, hiwaan natin sa gitna, butasan natin sa gitna, tapos saka po natin siya ipasok ng paikot. 3 beses po yan ipapaikot mga kakitchen. Oh. Ang ganda ng itsura. So, ayan na mga kitchen, natapos na po natin yung 3 kinds ng bread po natin. Ayan. So, bago po tayo gumawa pa ng isa, iluluto na po natin yan mga kakitchen ng 15 to 20 minutes. So, ayan. Mag-start na po tayo yung last na shape ng ating tinapay. Ayan. Ganun lang din mga kakitchen, i-flat lang din natin siya ulit. Ganyan. Pero kailangan po paublong po yung pag-flat po natin. Ayan. Kasi meron pa pong natira, kaya gagawa pa tayo ng isang shape. Ayan mga kitchen, di ba oblong na siya. Tapos ang inilagay ko naman na palaman ay yung crab cheese or Giben crab. Ayan. Ganyan lang din mga kitchen, iikot lang po natin siya ng ganyan. Ayan. Tapos i-roll-roll lang po natin siya hanggang sa humaba. Ayan. Paikot-ikutin hanggang sa humaba ng humaba. Ayan. Ganyan lang mga kitchen. Tapos pag mahaba na siya, gawin mo na lang po siyang letter S. O, diba? Sino po yung nagsisimula sa letter S po dyan? O, diba? Maganda yan mga kitchen. Ganyan lang.
kitchen, pag natapos na po siya, mag-brush po tayo ng yung yellow lang ng itlog. Yan mga kitchen, yung egg yolk lang ang ilalagay, ang i-brush natin para maganda yung kulay. So, yun mga kitchen, diba? Ang sarap na ng mga tinapay. 4 na klase ng shape at 4 na rin na klase ng palaman. Pwede na yan pang tinda sa Pilipinas sa mga kitchen. Diba? Yan po yung breakfast ngayon ng aking mga amo. Ayan. At syempre, pag naluto na yan mga kitchen, ilagay na po natin dun sa tray or plate na paglalagyan po natin. I-arrange lang po natin dyan mga kitchen. Ganyan lang diba? Kailangan maganda rin yung pag-arrange natin para naman magganahan silang kumain. Diba? So, ayan na mga kitchen, ready to serve na po ng breakfast nila. So, sana po nagustuhan na naman po ninyo yung binahagi ko pong ideas ng bread. Ayan. So, thank you for watching po and God bless all. Please like and subscribe po my YouTube channel.